The Senate Committee on Public Works, led by Senator Mark Villar, held its organizational meeting this morning. And for the details, we have mobile journalist Mary Mon Reyes. Mary Mon, sa wakas, maririnig na rin ang tinig ni Senator Mark Villar. Ano ang agenda ng meeting? Lord Denise, magandang hapon. Sa organizational meeting pa lang ng Senate Committee on Public Works, ibinahagi ng DPWH at ng Department of Transportation yung ilang mga tapos na, kasulukuyang ginagawa at mga inaasahang proyekto ng kanya-kanyang ahensya. So far, mula sa DPWH, ibinahagi ni Assistant Secretary Constante Lianes Jr. yung ilang mga proyekto, 74 yung projects na nasa ilalim ng Infrastructure Flagship Program. Dito, 6 ang tapos na. Kasama na dyan ang Pangil Bay Bridge na kumukonekta sa syudad ng Tagum ng Misamis Occidental at munisipyo ng Tubod, Lanao del Norte, pati ang arterial bypass road sa Bulacan at Samar Pacific Coastal Road. Bukod naman dyan, meron ding mga inaasahang interlink bridges na makakatulong pa raw sa pagtatawid sa mga probinsya. Kasama na dyan ang Bataan-Cavite Interlink Bridge, Panay-Guimaras Negros Island Bridge at yung pangalawang San Juanico Bridge na inaasahang sisimulan taong 2028 at matatapos taong 2030. On the side naman ng Department of Transportation, ibinahagi nila na yung North-South Commuter Railway na kokonekta from Pampanga to Calamba, Laguna, nasa 58% na yung progress nito. Inaasahan yung full operations nito taong 2032. Doon sa EDSA busway system, tinitingnan din ng Department of Transportation yung pagdadagdag pa ng mga station, to be specific, around Ortigas, Magallanes, sa Cubao, pati na rin daw sa PTEX. Yung security measures din na ginagawa nila, lalo pa 24/7 itong EDSA busway, sisiguruduhin naman daw nila na may mga nakabantay doon, plus yung pagdaragdag nila ng adjustment sa mga ito para raw mas maging accessible para sa mga PWD. Bukod naman dyan, i-connect na rin natin yung anomalya naman sa flood control projects. Naglabas din kasi kanina ng pahayag itong si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson at sinasabi niya, iimbitahan na ng komite itong sina-resign ako Bicol Party Representative Zaldico at si dating House Speaker Martin Romualdez sa susunod na pagdinig ng komite. Para kaya dito kaya magpapadala raw sila ng imbitasyon doon sa address ng kongresista, pero inaasahan nga nila na kung sakaling hindi ito susulpot sa susunod na pagdinig, maaari sila mag-issue naman ng subpoena. Later on, pwede rin maging show cause order and then pwedeng mauwi sa pag-cite in contempt at pag-i-issue naman ng arrest warrant. Para naman dito kay Romualdez, idadaan nilang imbitasyon kaya House Speaker Faustino D. III para raw in observation pa rin sa interparliamentary courtesy. And so far, titingnan muna raw ng komite yung developments sa issue sa anomalya sa flood control projects, maging sa korupsyon na pumapaligid dito bago sila mag-schedule ng susunod na pagdinig. Wala pang petsa pala yung susunod na hearing. Kasi alam mo, nagkakainatan na yung dalawang senador dyan, ha? At yung hirit pa ng, ano yung sagot kahapon ni Senator Ping na parang ang pinakamabisang tugon sa kalokohan ay katahimikan. Silence, ano? Pero, okay, yung sa flood control ba, hindi ba napag-usapan yan doon sa Senate Committee on Public Works? Oo. Lord, so far merong mga ibinahagi ang DPWH, yung ilang mga river basin na mga projects nila, yung mga development so far. At yung ilang sa mga ito, meron naman na raw silang progress and development. Pagdating doon sa, for example, meron silang mga natapos na doon sa Marikina River Basin. Pero so far, kung to be specific, yung mga proyekto na nag-i-exist supposedly related dito sa flood control projects, noong term ni Senator Mark Villar bilang Public Works Secretary, so far, hindi pa ito napapag-usapan at hindi pa ulit nakakapanayam ng media itong si Senador. Lalo pa meron pa siyang isang hearing na pinauunlakan ngayon. Pero aabangan natin kung sakali, kung mamaya makakausap natin itong si Senator Villar. Kasi so far, ang nasabi niya sa pagdinig na huli ng Blue Ribbon, dapat daw magkaroon ng unified flood control yung plano, yung parang blueprint nga ng mga ito. Pero sa impormasyon na kinumpirma ng Malacanang, from 2016 to 2022, mga taong nakaupo si Villar bilang Public Works Secretary, wala daw siyang ipinasa nga na flood control map o plano. Okay, hindi, may iba lang ako ng konti, Merrimon, kasi kanina, may question din about certain projects. Hindi naman na walang kaugnayan sa flood control, but I believe it was Senator Tulfo who said na ang dami-daming road widening projects, gagawing 4 yung lanes, pero in the middle of it all,
may mga poste at pati na rin yung tweaks na gusto niya about construction work na gawin daw 24/7. Pakikwento nga sa amin. Oo, Denise, kasama rin dyan itong ilang mga walkways na kine-question ni Senator Erwin. For example, doon sa may isang esplanade na parang napakamahal daw nito pero sa kasulukuyan, nangangalahati pa lang, hindi pa raw ito tapos. So far, ang sinabi naman dyan ng DPWH, patuloy naman daw nilang aaralin at titignan yung mga detalye na kailangan nilang i-address sa mga ito. Same goes din sa side naman ng DOTR. Valid daw lahat ng mga nirelay na concern at lahat naman daw ng mga ito i-address naman nila. Aware din ang DOTR na for example pagdating dito sa mga kalsada, sa mga sakayan din ng EDSA busway lane, meron talagang pahirapan na nangyayari sa side ng mga commuter. To be specific, para din daw doon sa mga PWD. Kaya ang ginagawa nila ngayon doon sa EDSA rehabilitation plan nila, for example, yung Mount Kamuning, plano na nilang improve ito, i-modernize, nalalagyan na nga ng elevator at yung sinasabing man lift para dito sa mga ngailangan na mas madaling pag-akyat at hindi na nga raw siya maging Mount Kamuning. Hindi pala sisirain yung Mount Kamuning. Kala ko tatanggalin na yun. O sayang kasi tourist attraction. Di ba yung mga mountaineers, di ba, na nagmamadali, gusto nila, pwede, pero paano kayong elevator gagawin nila ron? Tatawid pa rin doon sa pinaka... Merrimon, may isa na kaya dyan, maliban doon sa OIC sa DOTR, ano? Si attorney, may iba pa kayang naka-experience na tumawid dyan? Nako Lord, yan yung titingnan natin sa mga susunod din na pagdidig ng public works kasi so far organizational meeting pa lang to kaya naging mabilis din pagkatapos lang ng presentation ng DPWH tsaka ng DOTR natapos agad itong pagdinig ng Public Works Committee. Oo, so kamo, linawin lang natin Merrimon, wala pang schedule ng susunod na Blue Ribbon Committee hearing, no? Wala pa, Lord. Titingnan muna raw nila ang developments dito sa issue na iimbestigahan and so far, nananatili pa rin naman daw yung blindfold approach ng komite patungkol dito. At sinabi rin niya doon nga sa pahayag ni Senator Ping, sa pamamagitan daw nito, plus yung pag-iimbita dito sa mga kongresista, mababasag na raw yung misconception daw ng ilang mga sektor na may pinapanigan ang Senado ng mga personalidad tungkol dito. Okay, Merrimon, lastly, what can we expect from the Senate regular session later at 3 p.m. At may maaanghang na privilege speech ba ulit? So far, Denise, na nakita natin, hindi tulad kahapon yung line-up. Pero so far, parang doon sa magiging plano o agenda for the session later, wala pa tayong nakikita privilege speeches na dapat abangan. So far, same pa rin siya pagdating doon sa journal, sa pagsasapa ng ilang mga panukalang batas. Pero anything goes, again, within the floor. Kahapon nakita natin, nakalista si Senator Rodante Marcoleta, pero throughout the session yesterday, even si Senator Chis Escudero nagkaroon din ng pagsasalita, maging mga manifestation ng ilang mga senador. So maaring marami pang mangyari alas 3 ng hapon. Nagkagulatan ba yun, ha? Nagulat kayo ron kahapon, Merrimon? Oo, ramdam sa loob at labas ng plenary session. Nandito kasi sa kanan ko ang session hall, nandiyan. Oo. Pero rinig na rinig mo yung parang kumukulong dugo nitong dalawang senador. Oo, ang taas yung iba na yung pitch, no? Mamaya abangan natin kung sino ang meron ding PowerPoint presentation ng puot. Maraming salamat sa iyo, ang ating mobile journal, Merrimon Reyes.